Para sa mga aspiring na applicant, huwag lang kayong susuko. May mararating tayo. Tiwala lang kay God. Sa huli po, lumaban po talaga ako. Kaya ang dahilan, kaya ako nandito. Ingat kayo lahat yan sa Pilipinas. Punta kayo dito dahil hindi para mga bet. Dadating din yung time nyo. Almost talaga walang no working experience. Bawal makain. Hindi ako kumakain ng umaga. Ako 2 times na rin. Pangalan mo na? Pangalan mo pa? Oo. Hi, ako nga ba si Kuya Will. Ay, thank you. Ay, dito na sa Taiwan. Sige, bye-bye. Thank you. Siya yarn. Wala mo yung nagsiselfie ka? Parang nakaselfie ka na. And hi guys, welcome back to my channel. So guys, special tong vlog na to kasi meron ako ipapakilala sa inyo. And ito mga to, makaka-chat nyo na to sa Pinas. So ngayon, nandito na talaga sila sa Taiwan. So ito na sila. Hi guys. Welcome to Taiwan. Okay, 1, 2, 3. Wait lang. 1, 2, 3, go. Welcome to Taiwan! Taiwan! Ayun. Thank you. Hello guys, welcome to Taiwan. Then sa family ko pala, shout out kay Stephenson Ramirez at sa asawa ka ni si Nelson Ramirez. Bali, hello. Sa mga nag-a-apply dyan, anong gusto mo message? May message ka? Sa mga nag-a-apply pala, tis-tis lang, konting sakripisyo para sa pamilya natin to, kakayanin natin lahat to, lalong-lalo na sa pag-a-apply pa lang. Kung nahirapan kayo guys, tis lang, kayang-kaya nyo yan. Lahat naman ng pagtitiis, may kwan naman tayo eh. May mararating tayo. Tiwala lang kay God. Yan lang. Thank you. Okay. Ala, nahiya talaga ako. Si Becky mo, vlogger na. Paano ba ang design? 2.1 million. Oh, grabe siya. Ayun, shout out sa mga taga Pangasinan po dyan, sa mga family ko po, lalo-lalo yung anak ko po dyan. Shout out sa iyo na akong taga-Dagupan po ako sa Pangasinan po. Proud represent Bangus Capital. Ayun po sa mga nag-a-apply po dyan, patawayan po, tiyaga lang po talaga at samahan nyo na rin ng dasal. Gaya po ng sinabi ng kasamahan ko po. Ayun po, ako po kasi talagang nagtiis, lumaban at umiyak ng paulit-ulit po talaga. Ako po talaga is 3 times nakapag-visa, sa 2 times na visa po is cancelled po lahat yun. Pero hanggang sa huli po, lumaban po talaga ako. So maraming salamat po kay Ma'am Rhea and then especially kay Ma'am Beverly na naging processor namin sa 2023 MIT po. Bakit nag-cancel? Curious lang ako. About dun sa cancel po is first visa ko po is cancel gawa ng COVID 2020 po yun. And then 2022 po last year po is cancelled sa employer po. Gawa ng nag-down po yung company. Hindi ka pala EUO? Hindi po. Pero same, nagsabay sila ng interview kasi noon. So pinili ko si Amcor bago kay ano. So yun ang totoo, nag-cancel ako kay EUO. Kaya lang sabi ko naman kay Ma'am Beverly na waiting pa rin ako kay EUO. Pero pinili ko si Amcor. Ayun nga, sa awa ng Diyos. Ito pa rin, binigay okay pa rin. Okay naman ng EUO sa'yo? Masayang-masaya po. Masayang-masaya. Yes. Ayun po. Thank you. Thank you. See you sa mga Inspiring. Aspiring applicants. Yeah. Hi, shoutout nga pala sa family ko sa Mindoro. Sa mga taga Oriental Mindoro, Victoria dyan. Hello! Dito na kami sa Taiwan. At para sa mga aspiring na applicant, huwag lang kayong susuko. Maniwala lang kayo palagi. Kasi tulad ko, naghintay ako ng almost 1 year para makapunta rito. Hindi ko rin nakalain na matutuloy pa ako, pero in God's will, nabigyan tayo ng pagkakataon para pagpatuloy pa natin yung mga gusto natin sa buhay, makatulong sa pamilya. And especially to my mama and papa dyan, mahal na mahal ko kayo at saka ingat palagi. Stay safe. Thank you. Thank you.
Lang sa family ko, mahal na mahal ko kayo. Ulit. Shout out sa Pangalan mo muna. Ako nga pala si Sanjo, charot. Si JB pala to. Sanjo Marudo. Ayaw nga, no? Basta, shout out sa family ko, lagi nyo tatandaan. Mahal na mahal ko kayo. Kaya ang dahilan, kaya ako nandito. Kay JB, Thank you. Yan, hello po. Ako po si Kuya Del. Nandito na po kami ngayon sa AU Otay 2. Yan, sipagan lang po sa pag-apply. Ibibigay din po sa atin ni Lord yan. Shoutout po sa family ko, no, sa asawa ko, tsaka po sa anak ko na si Ethan, and sa mama at papa ko, sa mga kapatid ko. Ingat kayo lahat dyan sa Pilipinas. Love you all. Hello guys, may pakilala ko sa inyo na pinakapoging cohort dito sa EU. Pinakamabait, pinakapogi. Ayun. So ito na siya. Tore, pakilala mo yung pinakapugi namin, Beshi. Ang opa ko. Ayun ang opa. Tigli, halika, tigli. Tix, si hi ka muna. Magay ka daw. Opa, Beshi, ano? Ano meron? Wala lang siya. Beshi, bakit naman yun? Ano yan? Ano yan? Si hi lang. Ay. Adik talaga ito. Ay, nako. Sa mga nag-apply sa Pinas, pumunta kayo dito. Masaya Mas okay dito. ang buhay dito. Oo. Wag lang pasaway. Magtrabaho na mabuti, uunlad ka dito sa Taiwan. Mas okay ang buhay dito sa Taiwan, sa totoo lang. Pero, ikaw, depende. Kung pasaway ka, manginginom ka, may bisyo ka. Tanggalin yung face mask para makita yung Ayun nga. face reveal. Hindi, mag-request yun ng face reveal yung mga viewers eh. Pag, Ayoko nga. ano pa? Ha? Ano pa? Ano ba? Ginugulo kasi ako. Malulubat na. Walis ka na dyan. Hindi, ano tawag doon? Ano ba? Basta, kung dito kayo mapunta sa EU, makikita nyo ako. Ayan. Si hi lang kayo parate. Say hi lang kayo parati. Di ko kayo pababayaan. Uy, sana all. Bakit Taiwan? Bakit hindi Korea? Bakit hindi Japan? Or Sa totoo lang, in terms of lifestyle, in terms of pera, mas okay yung Taiwan. Kasi kung titignan mo, Japan tsaka Korea, ang baba ng currency nila. Tapos, ng currency ng pera. Tapos, i-convert mo sa Pinas yun. Dito rin naman, pwede ka rin naman mag-aral. Kaso, dito nga lang, mas... Mag-aaral bago po makalipad. Dito sa Taiwan, wala nang aral. Wala naman requirement na aral dito sa Taiwan. Tapos, hindi ka pa maging resident dito, di ba? ha? Hindi ka pa maging May resident. possibility ka pang maging resident dito, pero hindi mataas ang chance. Tapos, mas okay ang healthcare, benefits. Ano pa ba? Oh, yun mas talaga mabilis yun ang eh. transportation. Healthcare. Mas easy ang transportation. Tapos, in terms of kung dito ka nga mapunta, magtrabaho, mag-factory worker ka dito, mas mahalaga ka, mas safe, mas ano. Unlike sa Japan, sa Korea, parang ano ka, nasa kanya-kanya mo, sarili mong lipat. Talagang walang mag-assist sa'yo, walang mag-ano sa'yo. Pero, katulad dito sa Taiwan, doon, Maganda yung dorm. hindi lahat. Hindi Hindi lahat. Swerte kapag napunta ka sa AU. Yan Kasi, sa totoo lang, yung ibang dorm kasi 4,000 pa eh. yun nga, sa totoo lang, based sa mga naririnig ko, nakikita ko, pinakamagandang dorm, iisa ang AU sa mga pinakamagandang dorm sa Taiwan. Sa totoo lang. Tama. Kasi kahit tignan mo yung maliliit na sites ng AU, sa Longtan, sa Holy, kahit maliit yung dorms nila, maganda pa rin yung ano nila Management. yung sa loob, facilities nila. Oo, tama. Labas talaga. Tapos unlike sa ibang company, minsan 6 or 8 people sila sa kwarto. Dito, 4 lang kayo. Sa totoo lang, di ka ma-homesick dito sa Taiwan basta paligiran mo lang yung sarili mo ng mga tamang tao. Ayan, katulad nila, pakita mo sila. Basta meron silang
Merong kabeshi. Meron silang iisang, samahan. Tama. Hindi ka talaga ma-homesick dito sa Taiwan. In terms of pagkain, sa gala. Meron namang Pinoy eh. Gala talaga dito. Gala talaga. Basta magpakabait lang kayo. Trabaho lang. At Focus sa goals. huwag niyo sisirain yung pamilya nyo. Pumunta kayo dito dahil hindi para mga bet, Yan, sinabi ko na sa'yo. anak, magbuntis. Yan. Diba? Pumunta kayo dito Same advice. na supportan nyo yung pamilya nyo. Kaya dapat uwi din kayo na Buo. Yun. ang pamilya nyo. Oh, yun. Ganun lang. Okay. Thank you. Hanggang sa muli. Peace out. Hi, I'm John. Ayun, shoutout sa family ko. Kumusta kayo? Ingat kayo lagi. Yun lang. Sa mga nag-apply, tsaga-tsaga lang. Dasal lang. Datating din yung time nyo. Yun lang. Yun. Thank you. Hi, I'm Jane Juan from Nueva Ecija. Sa mga nag-a-apply ng dito sa Taiwan, huwag kayong paghinaan ng loob. Tulad ko na almost talaga no working experience, pero confident lang sa pag-a-apply. Kung wala kang trabaho, okay lang yan kasi hindi naman sila talaga requirements yung working experience. Basta pagdating mo dito, gagawin mo lang kung ano yung trabaho na pinapagawa sa'yo. And then, hi sa mga family ko, sa asawa ko, sa anak ko, Michael. Salamat sa walang sawang pagsuporta at pagtiwala sa akin. Bye. Camera siya yata. Ha? Hi. Good morning. Tara, kape. So yun na nga guys, nakita nyo sa video, mga bago. So dumating sila nung this month lang, August 1 and 2, and may dumating nung nakaraan lang last week, so this month. So sa mga nagtatanong if hiring yung company namin, yes, may mga dumarating pa, and sa ibang company hiring pa din ba? Actually guys, yung POV ko lang in terms of hiring, pasa lang kayo ng pasa ng mga applications nyo sa mga agencies, because you'll never know kung ano yung company na mag-open ng kanilang slots for factory workers dito sa Taiwan. Kasi minsan, siyempre, weather, hindi rin naman control ng company dito kung in terms of galaw ng economy. Kasi diba, for example niyan, si AUO may nagsara na branch, pero still nag-hire pa rin sila ng tao kasi sa nature na sa employee life talaga is merong umaalis, merong may dadating dapat. So if may aalis na mga empleyado, may replacement dapat. So for example, in case sa amin, merong pumupunta ng Canada, merong nag-end contract, yun, hindi mga nag-renew, merong mga nag-resign. So kahit na mahina man yung gawa ng company, hindi naman siya ganun kahina na totally na wala talagang gawa. So kailangan pala mag-replace ng tao, mga bagong tao. So, ganoon naman talaga sa employment life. So, yun guys, ang point ko sa inyo is, huwag kayong maghintay na kung kailan lang siya na parang, sabi nyo, nag-mass hiring nyo siyang kami, doon pa lang kayo mag-apply. So, for now pa lang, mag-apply na kayo dyan sa Pinas pa lang. So, yun nga, diba, yung mga, kami nga, nag-apply kami pandemic. So, you'll never know na pandemic yun, pero still, nakaalis kami, and nandito na kami sa Taiwan. Ang sinasabi ng iba na walang hiring, walang hinang company in Taiwan, ganon. So, kung titingnan nyo kasi, meron kasing advantage and disadvantage. Merong, kumbaga, if mag-focus kayo sa negative side, wala talaga kayong marating. But if you focus on the positive things, so may maabot at maabot talaga kayo. Kasi, wala namang the only constant in this world is change. So, permanent yung change dito sa mundo. So, yun guys, I'm really happy talaga ako para sa kanila na nakarating dito sila sa Taiwan, and the same time na nahiya ako kasi parang hindi naman every time na lumalabas ako or somewhat parang nakaya kasi sa mga nanood nito, pag pumunta ka sa Taiwan, pag nakita tayo, huwag niyo akong tawaging sir. Ayaw ko talaga tawaging sir kasi hindi naman ako somewhat, ayaw ko din, basta you can call me by my first name. So
Belly. So, yun lang, or Kois. Pwede nyo kung tawagin gano'n. Huwag nyo tawagin sir. Yun. So, yun. Happy ako talaga. Nakikita ko sila na nandito na. So, hindi ko man kayo mapansin. Pero happy ako deep inside na nandyan kayo. And nagkasama tayo dito sa AUO. And dun sa mga tao na nagbe-message pa rin sa akin na nandito na sila sa Taiwan. And nagsisay thank you na dahil sa mga vlogs ko, nakapunta kayo dito. Actually guys, ang motivation ko lang naman why I do vlogs is kayo din. Gusto ko lang talaga makatulong, i-share ko yung journey. Kasi maraming mga tao na mababa yung self-confidence nila sa sarili. Lalo na yung mga undergrad, yung mga high school grad, yung mga not privileged enough na ma-showcase yung kung ano yung meron sila. So yun yung gusto ko sa inyo na parating, bakit ako nagva-vlogs parate, para sa inyo din na mga may pangarap sa buhay na gustong mag-abroad. So, ang gusto ko lang na huwag niyong pakinggan kung ano yung mga sinasabi ng mga ibang tao. Pakinggan niyo kung anong sinasabi ng puso niyo, sa damdamin niyo. Kasi, kung ano yung dreams niyo, kung ano yung meron kayo, yun yung magbigay ng confidence sa sarili niyo para ipagpatuloy kung ano man yung pangarap niyo sa buhay. So, yun lang. So, huwag niyong tingnan kung ano yung narating niyo ngayon. Tingnan niyo kung ano yung mararating niyo pa in the future. So lahat pala, halos lahat yung mga nandyan sa vlog guys is they are not single. So, may mga asawa sila, may mga anak sa Pinas. So, yun yung hugot nila kung bakit sila nag-abroad. So, may kanya-kanyang rason naman tayo. So, if single ka and nasa Pinas ka and you're bored, and you're not contented with your life, not because of you have a lower salary, or sige kasama na doon. So if gusto mo ng change sa buhay mo, maybe trying working abroad will change your perspective in life. Guys, sa mga nandito, so congrats sa inyo, and sabi pa ka sa akin kayo ng Coor, may darating ulit sa 21 and sa 22, and ang dami nila, hindi ko imagine, sinasabi na nagle-lay off daw yung marami nagle-lay off sa Taiwan, and may darating na mga bago uli. So, yun. So, focus lang talaga kayo sa pag-apply. Wag kayong magpadala sa mga masamang balita or mga negative things na alam naman natin kung ano yung news sa Pinas, di ba? Minsan exaggerated. Dahil nandito na kayo sa Taiwan, so, i-embrace nyo lang kung ano yung meron dito. So, sabi ko nga, focus lang sa trabaho, focus sa goals. Kung may mga nakalitan or nag-conflict, so, wag kalimutan na always go back kung bakit kayo pumunta ng Taiwan. Gusto ko lang i-shout out. Matagal na ito nagpapa-shout out. More than 2 months na. So, minsan kasi guys, to be honest, medyo hindi rin ako ganun tawag dito. May pinagdadaanan din tayo, diba? Emotional, may pinagdadaanan tayo. So, ganun. So, kaya hindi ako consistent masyado mag-upload ng vlogs. So, dahil sa busy na rin. Ito, shoutout ako kay Clyde. Si Clyde, mahilig din mag-basketball sa Senchu. So, matagal na tong makipag-meet sa akin. Matagal na tong dito sa Taiwan. And, parang magkasunod lang kami. I think 1 year na rin siya dito. So, shoutout sa'yo, Kois. Clyde Crypto Centilla. So, meron din siyang YouTube channel. So, mga ina-upload niya is more on basketball. So, if mahilig yung mag-basketball, you can visit his channel. And ito naman, shout out kay Josh Bradley. So si Josh Bradley is from Longtan. So yung branch nila guys, medyo nahumina. So lahat ng mga A-team doon or mga Pinoy nilipat dito sa Taichung. Pasensya ko if ngayon lang kita na shout out. Matagal to nagpa-shout out. And shout out kay Bolo. So si Bolo is parati kong kasama sa vlog and parati kaming gumagala. Yun. And ito, shout out kay Jed Baguio. So, flight niya na sa 7. Ay, nandito na yun sa Taiwan. Kasi 7 na daw. 7. So, nandito na yun. Kasi ano na ngayon? 19 na ngayon. So, yun. And, shout out kay Sir Kim Ivan. 9792. Sir, shout out naman ako. Madalas kita makita dito. Kung sino ka man. So, magpakilala ka. Dito din siya sa Taichung daw. Dito sa makasama sa dorm. Sa mga gusto magpa-shoutout, just comment down below lang. So, hindi ako consistent sa mga shoutout. Medyo, tayo dyan. So, yun guys, and yung utang ko na vlog sa inyo is yung sahod ko nung meron na kaming OT. Hindi pa rin ako nakapag-vlog ng sahod ko na may OT. So, yun lang guys. So, thank you so much. And, ayun. So, sa mga nandito na, so, God bless sa inyo guys. And, walang uuwi ng Pinas na hindi walang magre-resign pala. So, tapusin yung contract nyo. Mag-ipon kayo, mag-invest kayo. And, yun, don't forget to enjoy yourself. So, as I always said, always believe in yourself. And God is good all the time. And all is well. And, bye-bye. Hi, Manakoys.
Hi. Kasama ko guys, oh. Yan, nagbabasketball. So, if, alam nyo guys, pagiging factory worker, extend na lang sa vlog ko. Hindi naman boring dito sa Taiwan. I mean, mag-enjoy ka dito kasi may mga leisure and maganda activities na pwede mong gawin. Mag-basketball ka, gumala ka. So, kung gusto mo na, basta, one of the best na puntahan ng mga OFW na Pinoy is ang Taiwan talaga. Very welcoming yung mga tao, tapos yung crime rate, sobrang baba. To safe ka dito talaga sa Taiwan. Diba yung mga balita lang is wala namang local or Pinoy na Pinas lang or ano. Usually yung, for example, yung balita lang, yung girlfriend pinatay ng boyfriend na Pinoy din. So, yun lang. Walang masyadong balita na yung Pinoy pinatay ng Chinese or Chekwa or ganon. Diba? Unlike sa ibang bansa na nangamuhan doon, pinatay ng pinasok sa ref, ganon. So, safe dito sa Taiwan guys. So, yun lang and thank you. Bye-bye.